Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, lead. Magandang gabi, welcome back po sa ating The Narrow Gate Ministry. At welcome po sa lahat ng patuloy na nakasubaybay at patuloy na nanonood sa programang ito. Yan, Sir Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Sir Derek. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. So, yan, Pastor. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa altar call. Ito pong altar call, Pastor, ay talagang ito yung common na ginagamit po ng mga pastors, no? Kahit ako po ay na-experience ko rin ito nung ako po bago parang tumanggap sa Panginoon. No? May nag-altar call din sa akin. Pinapunta ako sa unahan. So, well, halos karamihan po ng mga churches, evangelical churches, Pastor, ay gumagamit ng altar call. Lalo na po yung mga nasa Pentecostal camp. Ngayon ang tanong po, Pastor, at na paunawa natin sa atin po mga subaybay ay biblical po ba ang altar call? Sabi ni Leonard Ravenhill, isang pastor, ang sabi niya ay, sinner's prayer has sent more people to hell Yun. than all the beer houses in America. So, sabihin, yung pinapasunod lang po sa panalangin, Ibig sabihin, unbiblical. unbiblical pala. Ang problema doon sa mga nag-sinner's prayer during altar call, kasi laging connected yung dalawa no? Pag nag-altar call, yun ay invitation para sa sinner's prayer. Minsan naman, ang altar call ay para sa rededication, minsan para sa recommitment, no? Minsan revival, di umano, na baka nalalamig na kayo, o kayo ay nag-altar call. At laging kasunod noon ay isang panalangin na mula sa isang tagapagturo na kanyang inuusal at sinusundan naman noong mga gustong muling magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos o ng gustong maligtas. Yun po ang kadalasan, Pastor, no? Na talagang pagka nagtawag ang pastor sa unahan, sinong gustong tumanggap sa Panginoon, ganyan. Madalas ba? Ngayon ay tingnan natin yung isang example ng altar call andoon sa ating chat group, no? May isang kilalang pastor sa isang kilalang church na ito yung kanyang sample ng altar call. May magalit na
things are temporary. They're good, but they are not permanent. Kasi Jesus is offering Himself because He wants you to be with Him forever, where you can really find rest. Kasi sabi ni Jesus, those who labor and heavily laden, kayo mga napapagod, kayo mga nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid ko, ikaw yun. Kung kinakausap ka ng Diyos and the Lord is speaking to your heart, talagang may bumabagabag sa iyo, prompting you and telling you, come to me, Jesus. Come, come. Sabi ni Jesus, come. Kung ikaw yun, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Yes, yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, be humble enough and say, Lord, I'm tired. I want rest. I want to rest in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Magi sa taas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's between you and the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And for those who raised their hands, will you please be honest before God. Sabi mo, Lord, I'm so tired and I accept your invitation. I come before you. Lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko yung invitation mo sa akin. Lumalapit ako sa iyo. Lord, gusto ko matuto sa iyo. Gusto ko mabuhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mong magugol ko ang bawat na sandali ng panahon ko mula ngayon para sa iyo. At sa sandaling ako po'y madapa, tulungan mo akong bumangon dahil alam ko ikaw nakahawak sa akin na kahit makabitaw ako, hindi niyo ako bibitawan. Panginoong Hesus, salamat. Alam kong libre ito dahil binayaran mo na ng iyong sarili mong dugo. Salamat na hindi mong iniwan ang kalangitan para lang po iligtas ako. Salamat po. Kaya sa iyo po, kayo po ang aking pinagtitiwalaan. Salamat na makakapahinga ako dahil kayo ang matibay na sandalan. Thank you, Jesus. Ikaw ang Panginoon ko, and thank you for accepting me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, for the rest of us, thank you that you love us all and you will accomplish what you have started in our lives. Na kayo, Panginoon, ang maggaganap ng anumang sinimulan ninyo. At salamat na meron kaming kapahingahan sa inyo. Na tunay, Panginoon, na walang bagay na gagawin namin na may klarong konsensya na mababaliwala. Dahil kayo ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay at kayo rin ang Diyos na mag-iingat po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming tapang. Ito po ang aming katiyakan. Ito rin po ang aming kapahingahan. Amen. Amen. At amen. God bless you and good afternoon. Isang sample yan ng altar call. Ni-invite ang mga tao, sino rito ang gustong mamahinga sa Panginoon. Seemingly ito ay parang rededication ng sarili sa Panginoon. Sa iba naman ay talagang sinner's prayer na pinapasunod sa isang panalangin ng pagtanggap ang mga tao. At alam naman ito ng karamihang mga mananampalataya na ang tawag nga dyan ay imbitasyon sa pagkaligtasan. Ang problema lang nito ay wala ito sa Biblia. If we will search the practice of altar call dito sa New Testament, no? Of course, lalong wala sa Old Testament dahil wala namang ganyan, no? Laging sa Old Testament, obedience, yung putting faith into action. Walang ganyang salisalita, no? Kailangan patunayan nila sa buhay. Sa New Testament ay wala namang altar call. Ang pinakamalapit na pwedeng maging basihan ng altar call ay yung challenge ni Peter sa Acts chapter 2, no? Yung the first evangelistic message Chapter 2, sa Jerusalem. Na ang nagtanong doon ay yung mga Hudyo pagkatapos niyang maihayag yung mga plano ng Diyos sa Old Testament na naganap sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Nagtanong yung mga Hudyo, no, na nakikinig, at anong dapat namin gawin? Ang sabi ni Pedro doon ay magsisi kayo at talikdan ninyo at humiwalay kayo sa masamang lahing ito. Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at hiwalayan ninyo ang masamang lahing ito. At noong oras na yon, ang sabi ay 3,000, no? Ang araw na yon, 3,000 ang nagpabautismo.
Pero wala pong altar call na nangyari. O sinner's prayer na nangyari. Walang altar call na in-invite niya sa unahan, Wala po. kundi nasa kanila lang pwesto yun. Dahil wala namang platform wala namang stage, no? Nasa street sila ng Jerusalem. Ngunit wala doon yung prinsipyo na, o yan, nakita ko. O sino ang gustong magsisi? Wala po. Kundi sinabi, magsisi kayo. At ipakita yung pagsisisi nila sa pamamagitan ng paghiwalay sa mga Hudyo. At pagsasama-sama bilang mga mananampalataya. Pastor, doon sa tagpong yun, hindi kinonfirm ni Pedro na, ito, kayo, tumanggap kayo sa Panginoon kayo ay mga ligtas na. Hindi naman po sinabi Hindi kayo. kinonfirm. Ganun sinabi. At actually, ang present doon ay, ang sabi ng mga commentators, is probably more than 5,000 Jews. Not only 5,000, maaaring umabot pa ito hanggang 10,000. Kasi 3,000 lang yung tumugon. At ang ebidensya ng kanilang pagtugon doon sa hamon, hindi ito yung hindi ito yung parang instructions lang, kundi hamon. This is a challenge for them to repent from their sins. At alam naman natin, ang kahulugan ng repentance ay changing your mind about Jesus, about who He is. Changing your mind about God, about salvation, about your doctrine of Judaism. So baguhin ninyo yung inyong paniniwala na sa pamamagitan ng Mosaic Law ang kaligtasan, sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, at ipagtiwala ninyo ang inyong sarili kay Jesus. At ang pagsinabing pagsisihan ay paglapit kay Jesus at pagtalikod na sa lahat ng mga maling katuruan. At pagpapatuloy. Kaya nga ang hamon ay lumayo din kayo sa masamang lahing ito. At higit sa lahat ay yung kanilang talagang pagpapakita ng pangyayari sa panloob na sila'y tunay na nagsisi ay sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Kasi noong panahong iyon ay it is necessary na para ipakita mo kung ano ang nangyayari sa'yo, kung sino ang susundin mo, magpapabautismo ka sa pangalan nung susundin mo na yon. At kaya nga sila nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo dahil sila ay nakahanda ng sumunod doon sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Hindi yan simpleng word of mouth, hindi yan simpleng ready-made decision uttered through a prayer. Parang nagpabautismo lang para maligtas. Hindi. Oo, kaya naman na yung bautismo ay sangkap sa kaligtasan, hindi rin ang tinuturo. Kundi yun ay simbolo ng panloob na nangyari sa kanila. Talagang sila'y susunod sa katuruan ng Panginoong Hesus. At that's dangerous during the time. Kasi when you have yourself baptized in the name of Jesus Christ, you will be persecuted. Dahil nung panahong iyon, alam naman natin na si Jesus ay talagang pinag-usig at hanggang pinatay. At ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya nabuhay na maguli. Hindi sila naniwala talaga doon. Ang tingin nila sa Panginoong Hesus ay sinungaling, impostor, scammer, sa lengguwahe ngayon. Talagang nasisiraan ang ulo, no? Kasi biruin mo na ikumpara niya ang kanyang sarili, tao lang siya. Kinumpara niya ang kanyang sarili sa Diyos natin na si Yahweh. Ako nga, sabi niya. Bago pa si Abraham ipanganak, ay ako nga. So, equating himself to Jehovah or Yahweh. The God who spoke with Abraham and Moses and the patriarchs and the prophets. Tapos sabihin mo, ikaw yun. Ngayon, hindi yon. So, malayong malayo yung model, no? Ng Acts chapter 2 para doon manggaling yung altar call. Ngayon, saan galing ito? No? Sa history ng Christianity, ito ay unang pinractice noong 1700s. 1700s. Hindi po pala, bago lang din po. 18th century. At ito ay nanggaling doon sa thesis ni David Binet sa Australian College of Theology. Nirevise niya yung kanyang dissertation at the altar call. At kanyang tinuntun yung sa history kung saan galing talaga yung altar call. At natuklasan niya na ang altar call ay nanggaling noong November 1, 1741
siya ang kauna-unahan sa history, modern history, no, na nagsagawa ng pag-invite sa tao para pumunta sa unahan. Siya lang ang kauna-unahan. At ang pangalan niya ay si Eliezer Wheelock. American po siya. American. So, Eliezer Wheelock sa Massachusetts. Tandaan natin, ang Massachusetts din, doon nagpunta ang mga Reformed theologians, no? Kaya marami doong Christians. So, yun yung Reformed country. Doon nag-ugat yung Reformation sa Amerika. Kaya lang, ay syempre, 1700s na ito, nadagdagan yung mga practices at nawala na yung tunay na esensya noong Reformed theology. Naging humanistic na. Tama, Humanistic. opo. Kasi, tao talaga nang magpapasya. Kaya naman niya ito ginawa, unintentional. Ginawa niya ito kasi nung daw nagsesermon itong si Wheelock, ay hindi niya natapos yung sermon. Dahil nga ay parang ang nangyari ay yung mga tao ay naging uneasy. So nagkaingay at hindi na lang niya tinapos ang kanyang sermon. At pagkatapos ay sinabi niya na pumunta kayo sa unahan. Yan ang nangyari. At itong si Wheelock, ito yung kauna-unahan na nagsagawa ng invitation for the audience to come forward. At ang kanyang ginawa ay para daw ma-counsel niya o mapayuhan after the sermon. Council mo ba? O after noong kanyang sermon. Yan. At mula noon ay muli at muli, no, na ito'y ginaya na ng iba, no? At ang sabi nga ay na disruptively distraught yung mga tao, parang hindi nga niya natapos na kasi parang ang sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Parang yung kay Pedro. Maganda sana kaso ang ginawa niya ay hindi niya tinapos yung sermon. Instead, nag-invite na siya. So natukso siya na ilagay sa kanyang sariling pamamaraan sa halip na yung ginawa ni Pedro na ang Diyos ang bahala, magsisi kayo, kilala naman kayo ng Diyos. Ang ginawa niya, in-invite niya sa unahan. At yun ang first altar call, unintended, pero yung ibang mga preachers ay nag-umpisang gayahin yon na pwede naman pala siguro na pagkatapos ng sermon ay ating kausapin yung mga nakinig. Naging parang strategy na ni Pastor, no? Para Pero ito ay konting-konti lang ang gumagawa pa noon. Parang wala pang 1% ng mga churches. At hindi siya ginagawa talaga usually na every sermon. From time to time lang. Ngayon, may mga separate Baptist na sabi ni Bennett do sa kanyang thesis ay may mga separate Baptist churches na noong 1770s ay nag-practice na ng iba namang anyo ng altar call. Yung ganito. At although hindi frequent, pero ginagawa na ito ng mga separate Baptist, ng mga iba-ibang Baptist. Although hindi regularly. Then, naging systematize siya sa pamamagitan ng mga Methodist. Inadapt siya ng mga Methodist. Nung early 19th century or 1800s, no, early 1800s. At yung mga evangelistic camp meetings ng mga Methodist ay pinractice na niya, lalo tigit sa mga rural area, hindi doon sa mga city, sa mga rural area. At ang mga camp meetings na to ay ang main features ay yung unprompted public displays of emotion and religious experience. Doon na rin nag-umpisa yung parang ini-emote ba? Emotionalism na ba siya? Oo. Nagkaroon ng emotionalism na para mapapunta sa unahan. Dati kasi yung inquisitive ang mind na anong gagawin namin? So anong nangyari ay kahit hindi nagtatanong ay ginawa nilang emotional ang pangangaral. Para wala na yung parang heart above mind.
Doon na pala nag-start. Doon nag-start ang mga Methodist. Ang mga alam mo talaga ang Methodist talaga ang pinanggagalingan ng mga katulad ng Pentecostalism nanggaling din sa Methodist noong 1906, no? Ito ay grupo din ng mga Methodist sa Azusa Street sa Los Angeles, California na sila ay disgruntled do sa Methodist Church. So nag-umpisa sila ng panibagong church at independent naging Pentecostal church. Yung pagkakaroon ng homosexual na priest, galing din sa kanila. Galing yung mga din. Methodist Oo. Church na pastor. Si Crescencio Agbayani na nagkakasal ng mga bading, no? Kailan lang mayroon na namang kinasal siya ng mga bading sa Quezon City. Ay ang nag-ordain din ay Methodist. At yun ang problema sa Methodism, no? Na nagiging siya, makalaman na. Oh. At sila rin ay meron na ngayong mga women bishops, women pastors, women bishops, mga babae na ang leader ng iglesia. Buti na lang pastor, yung SBC, no? Southern Baptist, talaga nanindigan sila na pastor lang, lalaki lang ang pwede magpastor. Southern Baptist Convention. Pero yung iba, gusto. Katulad ni Rick Warren. Yeah. At ang Southern Baptist naman kasi convention ay hindi na rin solid yung doctrinal nila, statement of faith. Marami na sa kanila ay talagang katulad ni Rick Warren, Chrislam na siya, no? Pinagko-combine niya yung katuruan ng Islam at saka Christianity. At bumuo siya ng churches na pwedeng umattend ang Muslim at saka mga Kristiyano magkasama. At itinuturo niya na wala namang pagkakaiba sa Diyos ng mga Muslim at Diyos ng mga Kristiyano. Naku po. Delikado yun at dangerous. Kaya nangyari ay dahil nga daw parang mahirap yung mga tao na na ayain sa unahan, kailangang ma-emote, kailangang magkaroon ng mag-trigger sa kanilang emosyon. Kanilang emotion, no? Kaya sinabi niya na may mga unprompted public displays of contrition, faith, or religious experience. At saka naging public invitation seems to have become common. By the 1820s, yung practice na ito ay naging commonplace na. At nai-print na yung mga invitation to altar call kasama sa program. Parang program number 1, Roman numeral number 1, opening prayer or invocation, tapos number 2, reading of scripture. Sa pinakahuli, kasama na yon. Parang sa huli, diba? Message, tapos pagkatapos noon ay invitation to altar call. O to the altar. Invitation to the altar. Naging kasama na siya sa program. Naging commonplace na lang yung altar call. At well, in fact, ngayon, pagka hindi ka nagpa-altar call, pag na-invite ka sa isang evangelical na church, sisisihin ka ng pastor at sasabihin sa iyo, ba't hindi mo binigyan ng chance ang mga taong maligtas? Yun ang, yan ay isa, word for word, yun ang sinabi sa akin ng aking dating kasama sa pagpapastor sa Sampaloc Bible Church. Meron kaming evangelistic meeting, tapos ay ako ang pinag-preach, hindi ako nag-altar call. Sabi sa akin ng pastor, bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon ng mga taong maligtas? Sayang no. Para bang nasa panalangin yung kaligtasan, nasa kamay ng pastor na nagpapasunod yung kaligtasan ng mga nakikinig. Good evening po kay Pastor Lito. Opo. Okay, nandiyan pala si Dr. Karen. Salamat po, andito kayo. At yun nga, ito ay naging napaka-pangkaraniwan na lang. At ngayon, makikita mo, even Baptists, na supposedly ay solid ang kanilang doctrinal stand na may regeneration kasi. Paano mo ngayon sasabihin na ang taong nag-altar call ay kinilusan ng Holy Spirit when you are basing na their actions doon sa iyong salita. Hindi na doon sa inward call ng Holy Spirit na kailangan mo na siyang buhayin sa Espiritu. So parang ang nangyayari, ikaw nang bumubuhay sa Espiritu ng tao. At kaya nga link yan sa Arminianism May kaugnayan sa Arminianism, yung altar call. At dahil nga lahat halos ay Arminian na ang doctrine, unknowingly, yung iba hindi nga kilala yung si Arminius pero ang kanilang practice ay yung Arminian doctrine.
sabihin po nila, Pastor, malay ba namin kung sino yung Arminianism na yan? Basta kami, si Jesus lang tinuturo namin, Bible lang kami. Pero wala talaga silang knowledge doon sa dalawang theological camp na yun, system na Wala. nagbabanggaan. Sasabihin pa nga nila ay, wag na nating pag-usapan yung mga historical Yun. background yan kasi doctrine divides. Tama. Madi-divide pa tayo. Tama po, Pastor. May mga ganyan Yun, talaga diba? na argumento. So, wag na lang nating pag-usapan yung mga kasaysayan sa likod ng mga ganyang practices. Yun. Kasi magugulo pa yung iglesia, magugulo pa ang mga tao pagka nalaman pa nila yan. Kaya emote-emote na lang. Nako. Pastor, yung ating bagong miyembro na nasa abroad, no? Ay sabi niya, may nagsabi daw sa kanya, Pastor din, ng, tuloy ko po yun yung discussion. Sabi sa kanya, hindi na kailangan ng pag-aaral. Kasi may Holy Spirit naman na Ituturo. nagtuturo sa kanya, sa atin. Yeah. So, nag-chat nga siya, sabi niya, ano pong gagawin ko dito? Sabi niya gano'n. Pero nahihiya po sa inyo mag-chat dahil alam niya busy kayo. So, sabi ko naman sa kanya, sabi niya, alam ko naman po, yung kanya sinasabi, galing din sa binabasa niya . So, ironic. Nag-aaral din siya. Nag-aaral din. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa Holy Spirit yung ano mo . At kundi dun sa libro lang, hindi naman na binabasa mo. Marunong si Brother Fidel. Oo, marunong. Oo, so kahit siya ay hindi pa masyadong doktrinado, Oo. talagang alam na niya ang katotohanan. Opo. Dahil may banal na espiritu siya. Yes po. Ang ganda, nakatulong talaga po sa kanya ng malaki yung Ironic, no, na wag daw mag-aral pero nag-aaral din sila. Kaya lang, pinag-aaralan nila, yung katulad din nila ang doktrina. Opo, na yung Holy Spirit agad-agad magsasalita sa kanya na audible yata pa sa Kasi turo din nila yun. No? Di, pag sinabing wag mag-aral, di wag ka rin mag-aral ng iyong sariling katuruan. Ang problema, inaaral mo rin . inaaral. Di, you are going against your own opinion. Yes po. You are contradicting your own self. Di ba? So, self-contradictory ang tawag. Kaya nga, yan ang problema. Maraming mga tao ang ginagawa yan unknowingly, na akala nila kasi tama. Kasi kaya nga ang ating ngayong ang ating main objective sa Narrowgate ay ipaalam sa mga mananampalataya kung saan nag-ugat yung kanilang mga pinaniniwalaan. Yes po. Kasi usually, kaya lang naman nila yung ginagawa, di nila alam na mali. Tama po. At saka di nila alam na ito pala ay wala sa Biblia. Kasi nagisnan na nila . Kumbaga, naging Kristiyano nga sila sa altar call . Oh, yun. Basta sabihin, kaya ka naging Kristiyano, ako ang iyong father in Ayun. faith . Di ba? Kasi ako ang nagpatanggap sa iyo . Ay, ganun po ba? O, di ba, nanalangin ka na. O, iyon na yung angkinin, paligtasan. Dahil nung araw na yon, tinanggap ka sa langit. Oo. Kaya nagtataka yung tumanggap na hindi naman tunay na Kristiyano. Paano yun? Ako naman ay alam ko sa aking sarili na ako ay hindi nagbago, pero pinipilit ako nitong pastor na sabihang ako'y ligtas. Yung pastor pala po. Oo. Angkinin na lang niya yon. Yung, ang tawag diyan ay built-in salvation, built-in assurance. Ibinilt sa'yo yon. Ginawa kang ganun . Tapos sinusiang ka na, ito ang gagawin mo pag nagdududa ka. Built-in talaga. Naka-built-in na lang. Kumbaga ay manufactured nung pastor. Opo. Yung salvation sa isip. Itinuro . Na-brainwash siya na yun ang tamang paraan. At, Well, kami po, baka sabihin ninyo na mayroon kasi mga nag-comment sa YouTube, no? Ito anyang dalawang to, kung ano-ano yung pinagsasasabi. Kami po hindi basta-basta si Pastor Ramil. Nag-research po talaga, nire-research po talaga namin ang sinasabi namin dito. May mga patunay. Kaya po kailangan din ay mag-research kayo mag-research kayo. para po makapag-constructive criticism Yes, din kayo. tama. Kasi pag hindi mo naman na-research yung iyong ina-argue, hindi constructive iyon. Kasi wala kang karapatang magtanong at mag-criticize kung di mo naman alam kung bakit ka nag-criticize. Kung ang iyong dahilan lang ay nasaktan ka, hindi iyon valid na reason. Wow. Kasi alamin mo muna, bakit ba ako nasaktan? Ano ba yung pinagmumulan ko? Baka pinagtatanggol ko, hindi naman pala Yes. talaga totoo. So, ang pinakamahalaga po sa kahit saang larangan, ay inalam mo kung ano yung iyong pinaniniwalaan. Mahirap kasing mag-join ka sa isang grupo na pag tinanong ka, ano ang paniniwala ng grupo mo? Basta, Hindi ko alam .
ba't ka naandyan? Niyaya lang ako eh. Anong pinaniniwalaan ninyo? Anong pinaniniwalaan mo? Di kung anong pinaniniwalaan nila. Basta yun Ano na bang yun. pinaniniwalaan nila? Hindi ko rin alam. Oo. Kung ano yung pinaniniwalaan ng pastor namin. Di blind follower ang tawag doon. Bulag ka lang na tagasunod. Kasi di mo naman pala alam eh. Ba't ka sumusunod? Mm. Paano kung dalhin ka niya sa hukay? O hindi naman din pala alam nung iyong leader kung saan kanya inaakay. Dahil hindi rin alam ng leader kung saan siya papunta. Pwede bang makapunta ka sa isang lugar na yung nagtuturo sa'yo, hindi rin alam? Ililigaw ka nun. Naliligaw. Nagyayabang lang yun. Alam ko. Tapos, ba't ang layo na natin? Hindi ko rin nga alam eh. Parang ano, no? Dito ang daan, doon ang punta natin. Mm. Alam niya yung daan eh. Paniligaw na sila eh. Niligaw sila. Mm. Hindi niya alam. Kaya napakahalaga na may basihan ang iyong Yes, pinaniniwalaan. Saan ka ba nakasalig ang pananampalataya mo na inaangkin mo? Hindi pwedeng basta na lang maniwala nang wala kang alam kung bakit ka naniwala doon. Yung, Yung pala ay pupugutan ka na ng ulo, di mo pa alam. Parang yung leon at saka yung yung unggoy. Iloloko ng unggoy yung leon. parang hindi ko po alam yung kwento na yun. Huwag na nating alamin at mapapunta tayo sa leon at unggoy. Mahalaga yung ating Oo. topic. Ngayon, noong ito'y pinapractice na ng mga Methodist, no, may dalawang tao na nag-develop nung altar call into sinner's prayer. Kasi yung unang mga altar call, hindi naman sinner's prayer ba? Parang binibigyan lang nila ng challenge yung tao. Okay. Hindi pa pinapasunod sa isang panalangin ng pagtanggap. At ang nagdala sa mainstream Christianity nitong practice ng sinner's prayer ay si Charles G. Finney. Si Charles Grandison Finney. Lagi natin binabanggit, Pastor. At ito ay isang lawyer by profession, no? Na naging mananampalataya. At somehow siya ay discontent doon sa mga hyper-Calvinism na churches na ang belief ay hyper-Calvinism. Na by the way, of course, ay mali tayong hindi daw dumarami kasi ang katwiran kung talagang sila ay elect, ay dadalhin sila rito ng Oo. Diyos. Hindi na. Nag-ipanghilyo. Kaya nangyari ay umalis doon si Charles Grandison Finney at bumuo siya ng isang katuruan na ibinase niya yung kanyang katuruan na to sa courtroom. Dahil siya nga isang abogado. Ngayon, sa isang courtroom ay para malaman mo kung ano yung sasabihin ng witness, tinatanong yon. So, nasaksihan mo ba itong ganito? Tapos may judge na nakikinig. At i-judge nyo siyempre nung judge sa kanyang napapakinggan sa mga witnesses kung anong kanyang judgment. So parang gano'n, no? Ginamit niya ang mga Bible verses gaya noong if you will confess with your mouth, di ba? And kumbaga believe in your heart that Jesus has risen from the dead, then you will be You'll be saved. saved. So doon niya binase dun sa patotoo ng tao na pwede kitang i-judge kasi sinabi mo naniniwala ka. So I can judge that you believe because you have testified that you have believed and you believe in your hearts. So ginagamit nila yung mga talata sa Biblia na gaya ng Acts 16:31, no, Romans 10:9. Yeah. Yan yun ang mga naging basis. Ngayon, dahil nga matalino itong si Charles G. Finney, ay kanyang napapaniwala, no, karamihan ng mga churches sa kanyang tinatawag na public invitation system. Pero ang kanya noong strategy, hindi naman talaga pa nagpapasunod sa panalangin, no. Siya lang yung parang naging guide ng mga later na mga evangelist gaya na D.L. Moody. Yeah. So ang ginagawa kasi niya is nagcha-challenge siya. Tapos ang ginagawa niya may bench na sa unahan na pagkatapos ng kanyang evangelistic message ay kakausapin iyon ng mga counselors na ano ba ang inyong pagkaintindi. Mas maganda-ganda pa siya noon hindi pa niya isinisilid sa bibig ng tao. Kaya nga lang syempre nagpapayo na siya na o ganito ang gawin mo. O ganito, talikuran mo ang kasalanan mo. O ganito, at sabihin mo sa Panginoon na ganyan. So, ang nangyayari is kinukuha nila yung papel ng banal na espiritu. Yung convicting ministry of the Holy Spirit ay nilalagay nila sa kanilang balikat.
Kasi nag-testify eh. So kailangan mong patunayan na talagang siya talaga ay Kristiyano. So parang ikaw yung mayroong responsibility na sabihin ikaw ay ano na, ikaw ay tinatawag ng Diyos sa kaligtasan. At itong ginawa ni ni Charles G. Finney na anxious bench. Anxious bench ang tawag niya eh. Kumbaga, hindi pa niya talaga pinasusunod sa prayer. Itong si D.L. Moody ang gumamit na noon nung modern mass evangelism. At in-employ niya yung altar call at pinractice na niya no sa wider community of denominations kasi nga si D.L. Moody sumikat siya no? At sa halos lahat ng mga evangelical churches kinoconsider siya na evangelist. Yes po. So, yun, ginaya na si D.L. Moody. At siya ang naging model ng 19th century Christianity. Yan yun. Parang hindi ako nang kamali pastor, si rin yata ang nakapag kay Paul Washer eh. Si D.L. Moody. Parang nagbigay ng may track sa bigay. Hindi ko alam, di ako po sure. Parang may napanood akong video. Hindi, kasi napatagal ng patay si D.L. Moody nang lumabas si Paul Washer. O baka po si Tozer yun. Baka A.W. Tozer. Yung libro lang. Parang Booklet. Opo, Oo. ibinigay sa kanya. Okay naman si A.W. Tozer. Pero si D.L. Moody, questionable yung kanyang doctrinal stand. Ngayon, hindi man in-employ yung paglalagay ng salita sa bibig nung mga tagapakinig sa pamamagitan ng sinner's prayer, ready-made prayer. Itong si Charles G. Finney naman ang naging yung ginawa niya ang naging seedbed of sinner's prayer theology. Galing kay Charles. Hanggang sa magkaroon na ng talagang sinner's prayer. Kumbaga siya yung nag-develop ng ganung kaisipan na pwedeng gawin. Na yung tao, ipa-declare mo na siya ay Kristiyano. Takot pa kasi nung una eh. Kasi ay talagang di naman natin alam ang puso ng tao eh. So, paano natin siya bibigyan ng assurance? Nababasa ba naman natin kung ano ba talaga ang kanyang intensyon? Kung siya ay mananalangin. Ang preacher na talagang pinag-ugatan noong pananalangin ng makasalanan para tumanggap kay Kristo ay si James Coffey. 1810 to 1891. Ang kanyang doktrina ay advocating for sinners to pray for salvation and receive it soon, if not necessarily immediately. Bagamat hindi na in-advocate yung iisang uri ng panalangin. Malaya ka na pasunurin siya sa iba't ibang uri ng prayer. Hindi gaya ngayon, di ba, na mayroong 4-piece ang prayer. The 4-piece. Yung 4-piece ngayon, ginawang mahirap na. Yung recipient na ng government assistance. Pero may 4-piece din yon, yung pagsisisi, pagtanggap. Yung Tagalog. Yun, sa Tagalog. Pagkatapos ay yung mga revivalist na gaya ni William Booth. Itong si William Booth, ito yung sa yung tawag dito, yung soldiers for Christ. Yung sundalo, yung Salvation Army. Yan, Salvation Army. Na nanghihingi sila sa kalsada ng ng mga offerings. Na yun naman ang pinanggalingan ng practice na modern day practice ng mga Fourth Watch. Yun nga noon eh. Nanghihingi rin, kami rin. Halangan kayo lang. Tapos si D.L. Moody naman ang nagpatuloy. Hanggang methodically, theologically, ay naging katanggap-tanggap na ang sinner's prayer. At of course, nung panahon na yon, hindi pa naman talaga yon regular feature. Parang, hindi talaga normal na bahagi ng evangelicalism. Ngayon, ang earliest printed sinner's prayer na yun na yung ginawa, may nagprint ng sinner's prayer. At yun na inong 1922. Noong sumulat si Albert Gate ng libro na Evangelism of Youth.
Doon sa Evangelism of Youth na libro niya, doon niya isinulat kung paano yung sinner's prayer. Oh, Naglagay siya ng sample. At yun ang first printed sinner's prayer. naging pattern na po yan. Noong 1922. Pero walang makikita ka na sinner's prayer na printed ng American Tract Society between 1825 to 1950. Ibig sabihin siya talaga ang pinanggalingan. Si Albert Gage. Ngayon, naging widespread na talaga ito sa buong mundo nung lumabas si Billy Graham. Si Billy Graham ang nag-employ na talagang invitation system. O sino sa inyo ang gustong maligtas? Ano talaga, followers. Umupo, tumayo kayo. Ayan, nakita kita. Okay, kinakausap ka ng Diyos. Kaya naman, itaas mo ang iyong kamay. Oh, thank you, brother. Thank you, sister. Thank you. Ngayon, pag tumaas ang kamay o tumayo, aanyayahan niya sa unahan. And then, meron ng mga sundalo, may mga sundalo, meron ng mga elders na susunod yon. Kasi meron na yung tinatawag na, mga assistants. Assistants, yan. Evangelist, assistant ng evangelist ni Billy Graham. At yung madalas na paggamit ni Billy Graham ng sinner's prayer sa mga crusades, ang talagang catapulted sinner's prayer into more frequent use in evangelistic preaching. Nagaya talaga eh. Sumikat kasi talaga naman po, natanyag si Billy Graham nun. Naging popular talaga po siya. Kaya, Talagang sikat na sikat si Billy Graham. Sabi nga ay isa siya sa pinaka most outstanding evangelist of all time in America. If not the most outstanding. Dahil sa dami daw ng kanyang napatanggap. Pero noong may mga videos tayong napanood noong noong matanda na si Billy Graham, nakapag-video pa siya, na I'm very very disappointed with my ministry. Dahil ang dami daw tumanggap, pero hindi daw niya nakikitang nagpatuloy. At later on ay parang naging universalist siya eh. May interview nga siya na di ba dati Jesus is the only way. That's his preaching. Unless you believe in the Lord Jesus Christ, you cannot be saved. Nung matanda na siya, in-interview siya eh. I think ang nag-interview sa kanya yung yung laging nag-i-interview din kay John MacArthur. Si Larry King. Ang sabi niya, I think there are also elect coming from the Islam faith. I believe that there are also elect from Buddhism, sabi po niya, from Hinduism. So naglapse siya into universalism. Seemingly. We don't know dahil siya parang parang mayroon na siyang anong tawag dito? Yung Parkinson's eh. So nakakalimot eh. Nagiging ulyani na siya. So nalimutan na niya na Jesus is the only way. Akala niya mayroong maraming daan sa langit. Parang yung Joel Austin na. Ngayon, ang nag-publish ng isang napakasikat na form ng sinner's prayer ay si Bill Bright. Doon sa kanyang aklat, booklet na Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Wow. Nagkaroon ng four spiritual laws niya, 'di ba? Man is a sinner, man cannot save himself. Yun ang pinanggalingan na yung aklat na yon, yun na ang pinaka-ginamit na sinner's prayers, yung aklat niya. Actually, pastor, parang sa akin, ginamit sa akin yan eh. Kaya, pero nung ako na yung naging pastor, di ko na ginamit siya. Ayun. At kaya ito sumikat, lalo na sa mga campuses, ay ito ang naging methodology ng Campus Crusade for Christ. CCC. Kumbaga, lahat ng mga Campus Crusade for Christ workers, yun ang ginagamit yung kay Bill Bright. So kaya nga pagka na evangelize, nakatungo, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas, Panginoon. Ipagpipray, no po? Kaya alam mo, maraming mga CCC sa totoo lang na naging founder ng mga churches, pero hindi Kristiyano. I knew for sure, I knew one pillar of a certain church
Inaamin niya na hindi siya nagbago. Basta nandoon siya for fellowship. Pero sabi nga niya, I'm still a drunkard, I'm still a womanizer, I'm still a doubter, nagdududa pa rin siya. Pero sabi niya, I'm one of the pillars of this church. Inaamin niya. Buti na lang, honest Pero siya. honest siya. Kaya nga siya ay nag-o-organ, lasing. Kasi katabi ko siya kasi ako ay musician din eh. So, minsan nagigitara din ako. Pag nag-o-organ, naaamoy ko talaga amoy alak. So sabi ko nga, teka, may mali. O baka product ng Campus Crusade for Christ. So all over the world, ito yung ginamit ng Campus Crusade for Christ, yung Sinner's Prayer nito, doon sa aklat ni Bill Bright na Have You Heard of the Four Spiritual Laws? At sabi nga ni Bennett, no, kinunclude niya yung kanyang dissertation, yung aklat niya. Sabi niya, and I will quote, Sinner's Prayers evangelism, therefore, can be regarded as first emerging in the late 19th century, developing in the first half of the 20th century, before becoming a major form of evangelism from about 1960. Doon sa kanyang aklat na The Sinner's Prayer, page 150. Ayun ang history. Ngayon, tingnan natin ngayon. Let's take a look at the current trend sa evangelicalism, especially when it comes to evangelism, yung mga evangelistic efforts, Yes. yung mga social action nila, yung mga social programs, social causes na pagkatapos ng mga social yung mga medical dental, no, na minimit yung felt need ng tao, laging may kasali yan na evangelism na laging bago magpa-check up, patatanggapin. Nasabi ko ito dahil I myself is a member of a mission organization. I'm the first pastor product of the Flying Medical Samaritans. And Flying Medical Samaritans, by the way, was established by a former, according to him, he was a former flight pilot of Hitler during World War II. Tapos ay naging mananampalataya at ginamit niya yung kanyang skill, yung kanyang experience as a pilot para abutin ang mga less fortunate na mga bansa hanggang nakarating sa Pilipinas. At lagi na kami, no, pagka kami ay nag-evangelism, lagi kami munang inuuna namin yung aming mga medical dental ministry. Mga social concern na gawain. Kaya ng pagbibigay ng ang aming pinaka kilala na ministry ay yung medical evacuation sa Pulilio Group of Violence. Dadalhin sa From Zamboanga then to Quezon, nagkaroon kami ng mga medical evacuation o medevac ang tawag. At yung mga, let's say, yung mga naghihingalo na kailangang madala sa syudad o sa mga ospital dito sa Maynila para magamot ng maayos, nagbibigay kami ng mga libreng evacuation. Free. Walang babayaran ni 5. Sagot namin ang gasolina ng eroplano mismo, sagot namin ang piloto. Ang aming pilot ay asawa ni Cindy Lacanilaw. Yes, asawa ni Cindy Lacanilaw. Cindy de la Paz dati. Si Ephraim Lacanilaw. He is our pilot. So, at pagka may bagyo, no, nagdadala kami ng bigas sa mga remote areas na hindi maaabot ng bangka kasi nga malakas ang alon. So pagka bumagyo kasi, kinabukasan 2 araw pa yan bago humupa ang alon. Pero yung hangin wala na. So nauuna kami doon sa mga affected areas ng bagyo at namamahagi kami ng bigas or in cash talaga. Pag sira ang bahay, in cooperation din with PhilRads ng PCA. opo.
At sa mga medical ano namin, medical missions or rather yung sinasabi ko mga dental mission namin ay talagang libre ang gamot, libre lahat, libre bunot. Meron kaming ophthalmologist pa na libre din ang opera, libre din ang salamin. Optometrist. Wala talaga. Wala lang binabayaran tao. So ang dami-dami talagang tao ang pumupunta sa aming mga evangelistic ministry. Na inuuna of course yung mga dental medical missions. At ako ay isa doon sa mga talagang maraming napapatanggap. Kasi kumbaga, bago ka pumunta, pipila ka eh. So nakapila muna sa doktor yung magpapa-check up. So dito muna kayo sa pastor. So yun ang aming program. So kailangan tumanggap. Siyempre, hindi ka i-check up. At nakita ko roon na talagang ang tao ay tumatanggap talaga na akala mo totoo. Naiyak pa. Umiiyak pa. Kasi bakit? Ang iniisip ay yung sakit. Tapos sasamahan mo pa noong prosperity gospel na pagagalingin po kayo ng Panginoon. Magtiwala lang kayo. Si Jesus ay namatay na para sa kagalingan ng iyong kasalanan. At hindi lang kasalanan, pati sa iyong karamdaman. Kaya kung ikaw po ay may cancer ate, instrumento lamang po iyang mga gamot na ibibigay ni doktor. O syempre, ang daming nila, sources, may faith, may medical doctor, may dental, may dentist, no. Pagka naman yung may katarata, doon naman nakapila sa ophthalmologist. Yung optometrist salamin eh. May optometrist din kami kasi yung mga wala namang operasyon, hindi kailangan operasyon sa mata, Salamin na. libre din. Lahat. Ang mamahal ng frame kasi donation from other countries. Ang mga donation. Mga donation lang. No? We don't have our own source of income kasi kami ay mission organization. Now, I don't say na hindi nagagamit ng Diyos yun eh, no? Opo. So, But dangerous kung haluan mo ng unbiblical practices gaya ng pagpapatanggap. Kaya nga meron akong listahan. Meron kami listahan ng lahat ng napapatanggap. Ako personally, nililista ko yung mga napatanggap ko. More than 300. Yung ako mismo ang nagpatanggap. marami pastor. Oo, pero alam mo, sa more than 300 na yon, wala pang 10 ang nagpapatuloy hanggang ngayon. At yung karamihan doon ay they are claiming that they are Christians and that they are saved. But they are living like demons. Yung isa kong kababatan na pinilit ko lang tumanggap ay kaibigan ko pa rin naman siya. Sana nanonood siya ngayon. Kasi nire-review ko siya eh. Kasi alam mo yung ginawa ko sa'yo na pinatanggap kita, huwag mong isipin na totoo yun. Hindi totoo ang pagtanggap kung hindi ka talaga totoong kinausap ng banal na espiritu, kung hindi ka na-regenerate. Kahit ilang beses pala kitang pinatanggap. Kaya humihingi ako ng tawad sa mga taong pinatanggap ko eh. At muli ko silang ibinabalik doon sa tamang katuroan. Kasi pananagutan ko rin sila eh, na niloko ko sila. Kasi naging bahagi ako nung panloloko sa totoo lang. Ngayon, kung alam mong mabuti na dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. At alam kong mabuti na ituwid ko yung mali na aking naitanim. Yung pa naman kababata ko na yon ay pinagmamayabang pa na ako daw ang nagpatanggap sa kanya, kaya daw siya Kristiyano. Yan, si Pastor Ramel, yan ang aking father in faith. May ganun pa siya, no? Kasi may ganung katuruan ang mga altar call, mga sinners prayer advocates. Wow. Na ako ang nagpatanggap sa'yo, yun ang mother in faith. Pag ganun pala, di may great grandfather in faith ka pa. Kasi paano yung nagpatanggap din sa kanya? Di great grandfather mo yun. Kasi siyang father mo, may great grandfather pa. May grandfather pa. Pag babae po pastor, edi mother in faith. Mother in faith. Mayroon kang godmother, grandmother in faith, Grandma. great grandmother in faith, great. So walang katapusan 'yan. Kasi kung totoo yung yung parang ginawa nilang genealogy, yung spiritual genealogy. Mahirap na katuruan na parang utang mo na ngayon yung kaligtasan mo sa taong nagpatanggap sa iyo. Kasi yun ang sa iyo unknowingly, talagang yun ang paniniwalaan mo eh. Kasi yung sinner's prayer na galing sa kanya, yun ang dahilan di umano kaya ka naligtas eh. Ngayon, nasaan na yung by grace? Ang kaligtasan na pala ay by prayer. May prayer na. Hindi na may grace. Di ba? Tama. No? Di ba sinabing,
For you have been saved by prayer of acceptance. But you have been saved by grace, through faith. Hindi rin sinabing true acceptance. True faith. True faith. And that faith is not of yourselves. Yung faith na yon, yun ang tinutukoy na hindi sa inyong sarili. Yung faith ay napuproduce after you have been regenerated. Pagkatapos na ikaisilang na muli, sa Espiritu, magkakaroon ka ng faith. So siya ay result siya. Oh. Result siya noong regeneration. Kasi ang merong faith ang tao ay yung common faith. Yung mga healing faith. Yung mga pansariling faith. Na hindi ang object ay ang Diyos kundi ang object yung sarili. Mga bagay na gusto mo. Kaya nga, yung faith mismo na nag-save, hindi yun ating faith. Kundi yun yung faith na product ng regeneration. Sa Diyos pa rin galing yung faith. It's not our own doing. This is not of our work. Yung faith na ito, it's not because of our own ability to believe. Ngayon, ang problema doon sa amin is, ang isa kong struggle doon, sa dami-dami ng napatanggap ko, bakit hindi nagbago? Okay. Sumisimba, pero sige pa rin inom ng alak. Nagsusugal pa nga sila sa harap ng church. Kasi ligtas na sila, tumanggap na Oo, kasi yun din naman ang itinuro sa amin na yun ang ituro nyo Oh. Baptist pa yung yung Bible Baptist pa yung medical director namin, Bible Baptist. Pero sige pa rin ang patanggap. Supposedly, mga Bible Baptist dapat reformed hindi reformed strict sila. Dapat. Ayan, yung mga Bible Baptist, yung aming medical director, yun yung ayaw makisalo sa mga pag hindi nila church, ayaw Lord's Supper. Oh. Separatist pa. At pagka hindi ka nila kagrupo, parang hindi ang iyong paglilingkod ay parang kulang. Hindi siya ratified ng Diyos. Yun daw lang mga Bible Baptist na gaya nila. Mga Bible, brider yun mga brider. Na sila lang ang ikakasal kay Jesus. Tayo lang ay mga panauhin sa langit. Paano po yung pastor kayo ay hindi naman baptist? So, ganun ibang treatment sa inyo? O kaya iba ang treatment niya. Pagka nga pastor ka at hindi ka Bible Baptist, kahit nag-aaral ka pa, parang hindi mataas ang tingin sa'yo. Pero pag Bible Baptist, kahit na hindi nag-aaral, yan ang totoo. Yun. Kasi Bible Baptist. Kaya ang naging problema doon ay, ang pagtuturo niya ay napaka-hyper. Tapos patanggap ng patanggap. Ang nangyari, walang naging bunga. Halos talagang sabi nga doon, tama Ravenhill. Leonard Ravenhill. Sin's prayer has sent more people to hell than all the beer houses in America. Kasi ang sabi nila, meron namang naging Christian. Of course, meron din. Pero ilan ang lalong tumiga? Ilan ang tumigas lalo? At nagsabing ligtas na sila. Kaya pag pinipreachan mo sila, pag ni-evangelize mo, ayaw na makinig. Abay, ligtas na ako ba't pa ako makinig sa'yo? Pero namumuhay sila na parang si Satanas. Kaya nga yung kababata ko na yon, binibiro ko nga nung isang araw, nung dumalaw dito. So pinatatamaan ko. Sabi ko, di ba, ayan Christian ka na, pero ilan na naging asawa mo? Madami na. Kita mo na. Ilan ang anak mo? Marami na. Kung saan-saan na. Nagkalat na ang mga anak. Sabi ko sa kanya, kita mo na. O, di ba? Sa palagay mo, maliligtas ka? Sa palagay mo, totoo ang iyong confession na ikaw ay Kristiyano? Kasi hanggang ngayon, kanyang kiniklaim na siya ay Kristiyano. O, di ba? So, that's the result of altar call. Ngayon, yung isang naligtas, hindi rin dahil sa altar call naligtas, kundi dahil sa katotohanan na ang banal na espiritu ay ginagamit pa rin yung mga salita ng Diyos na ipangaral sa kabila ng maling practice na yon. So, hindi nagliligtas yung altar call. Yes, Professor. So, bagaman ang isang tao ay naligtas siya dahil mayroong nag-altar call, pero pastor, siya ay naligtas dahil doon sa salita ng Diyos na narinig niya. Hindi yung altar call. At dahil sa banal na espiritu na binuhay ang kanyang espiritu para maunawaan yung salita ng Diyos na ipinapangaral sa kabila ng maling pamamaraan ng pangangaral. Hindi ito yung altar call. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, paano yung naligtas sa altar call? Hindi rin naligtas sa altar call yun. Kundi dahil sa salita ng Diyos. Opo. Hindi dahil din sa sinner's prayer. Kundi dahil sa salita ng Diyos.
klaro naman sa Bible, Pastor, na wala namang, bakit hindi natin pinaniniwalaan yon? Kasi nga wala sa scripture eh. Wala Hindi sa naman scriptures. At tingnan natin yung mga verses na ginagamit, no? Sige. Yung Romans 10:9. Malimit ito, no? Basahin Okay. natin. Romans 10:9. Ah, And explain natin yung context. kahit verse nila yan. It's being made. Pag ganito po sinasabi. Yan. Romans 10:9, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Di ba? Lagi ang sinisingit. Oh. So, bago ang altar call, bago yung sinner's prayer, kasi sinabi ng salita ng Diyos, kailangan mong ipahayag ng iyong labi. So, kaya kailangan sumunod ka sa akin. Pero ano pong context talaga nito? Ang context niyan ay during the persecution of the Christian church Okay. by the Romans. Na pagka ipinahayag mo sa iyong labi na si Kristo ay binuhay ng Diyos, ay kung hindi ka ipapakain sa leon, ay gagawin kang tulos na gagawin kang kandila sa palasyo. Or either, ipapapatay ka. But dahil during that time, no, malinaw na si Pablo nga, bilanggo dahil nga talagang nabilanggo siya dahil nga siya mananampalataya Napakahirap para sa isang taong gawin yan. At saka iyan ay hindi yung pinapatanggap. Si Pablo kasi, si Lucas kasi, hindi naman kausap ng mga tao dyan Nasiusulat yan Hindi yan yung evangelistic crusade na, sige, ikaw, pahayag mo. No, Hindi that's not the context na altar call yan. It is not done during an evangelism na face-to-face because it is a letter. Actually, this is the chronological order ng ministry ni Paul. Written by the medical doctor Luke. Yung sa Acts po. Romans rather. Romans. Acts nga pala. Sa Romans. Sorry, rather. Naukas ka na kasi yung Acts chapter 10 si Cornelius no? Ganun din po. Ganun din, no? Na tumanggap din sila. Pero yung pagtanggap nila Cornelius ay talagang totoo. Di ba? Talagang yun ay hindi lang tumanggap sa salita at sa panalangin ni Pedro. Well, by the way, ito nga, ito ay sinulat ni Pablo at ito ay, ang tawag dito ay well-arranged, no? Na theological treatise. Kasi bakit Romans chapter 10, binigyan din yung Romans chapter 9, no? Binigyan din yung pag-usal, yung pagpapahayag sa labi. Dahil of course, alam natin, Romans 8, ano yan, yung great chain of salvation, no? Na naroon, bakit siya makakapagpahayag? Siyempre, una muna, siya ay elect. Di ba? They were chosen, tapos they were foreknown. Then they are justified. So tapos na muna yung yung Romans 8, yung the great chain of the golden chain of salvation. Chapter 8 verses 29 to 30. So may context. Hindi siya sasampalataya sa chapter 9, malibang siya muna ay elect. So ang sumasampalataya yung elect, hindi yung kaya sila naligtas ay dahil ipinahayag nila sa kanilang labi. Hindi dahil dun sa mismong sinner's prayer o yung pagtanggap o pagkilala ng tao ang kaligtasan, kundi yun ay pagtawag na Yun na yung calling. Okay. Hindi yun yung kaya nga tama sa totoo lang, no? Considering na tayo ay hinirang ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan, magaganap talaga yung pagsampalataya whether you like it or not. Nakatakda ka talagang sumampalataya. At sa history ng Christianity, paano sumampalataya yung mga tao? Paano ba sila naligtas yung mga tao nakaranas ng kaligtasan before the altar call? Even sa panahon ni Charles Spurgeon, di ba? Di ba? Na may unang matatawag na pinakaunang mega church sa Metropolitan Tabernacle sa England, no? Imagine, no? Libu-libong tao. Pero paano 'yun dumami?
Dahil ba sa sinner's prayer? Hindi. Walang ganun. In fact, sabi nga ni Charles Spurgeon, I dare you not show any outward or external evidence. Huwag kayo magpakita ng panlabas lang na ebidensya dito sa loob ng church na kayo'y sumampalataya sa oras na ito. Kundi, kung gusto mo talagang sumampalataya, pumunta ka sa silid mo sa iyong bahay. Diba? Tapos doon ka magsisi. Kasi mahirap dito pag dito ka nagsisi, baka ako matukso, sabihin ko, ligtas ka. Mabigyan siya ng false assurance. Mabigyan kita ng false assurance. So kailangan hindi ko makikita yung iyong pag-respond. Diba? Yung external na response, ayaw niya yon. Kaya ang sabi niya, umuwi kayo kung talagang kayo ay nakukonvict, pagkatapos bumalik kayo at maglingkod kayo. Hindi niya yan gagamitin. Wala pa sa kanyang hinuha yung na may lalabas pala na ready-made na panalangin na ipapasok sa lalamunan ng tao. Hindi po siya nagpa-altar call. Wala, kahit kailan. Sinner's prayer. Hindi po yan nagpa-sinner's prayer. From the first century church until 1700s, mga 1710, 1720, wala yan. Later part na ng 1700s yan So imagine, for 1,700 years pala, walang naligtas dahil walang nag-sinner's prayer. Oo nga, no? Di ba? Pagka ganun po talaga, yun ang mangyayari. Walang ligtas. So ibig sabihin, there's no contribution at all of that practice. So, Doon sa establishment ng church until sa propagation ng church hanggang sa buong mundo, wala namang contribution yan. Yes. At well, in fact, nag-contribute iyan sa pagiging malamya ng church at sa pagiging magulo ng church. Nakita mo, bakit sa Senado nag-aaway-away, pare-parehong Kristiyano? Produkto lahat yan ng altar call Bakit? Pentecostal yung dalawa altar call product yan. Yung isa din, ganun din, altar call product din yun. Si Kuan, yung isa, yung dating Senate President. Lakas po mag-ganun. 90%, I would say, na yan ay napatanggap. Either nung bata pa sila o nitong mga nagbibinata. Siyempre, patatanggapin yan dahil yan ay practice talaga yan Hindi ka pwedeng maligtas pag di ka tumanggap At ang pagtanggap sa kanila, yung sinner's prayer. O yun, Romans 10:9. Yung if you believe in your and confess it with your mouth, if you pagka ikinonfess mo noong panahong iyon, nasa dangerous predicament. Pag sinabi mong si Jesus ang Panginoon ko, naku po, pagkakagaduhan ka ng mga sundalong Romano, o kaya ng mga fellow Jews mo. Kasi unang-una doon pa nga lang sa Acts chapter 2 later on, pinag-usig na afterwards Naghiwa-hiwalay na ang mananampalataya dahil inusig sila ng mga kapwa Hudyo 'Di ba si Pablo nga isa sa mga tagapag-usig sa Acts chapter 9 at sa Acts chapter 8, 'di ba? Pinatay nga niya si Esteban Siya ang nagpapatay actually doon. First martyr. Hindi naman siya papatayin ng mga Hudyo, si Esteban, kung hindi pinahintulutan ng abogado. At ang abogado na si Pablo ang siyang saksi at nagpahintulot. Okay yan, wala problema kayo. Hindi ko kayo papapanugutin sa Sanhedrin. Di ba? Subukan mo noon, kahit panahon pa ni Esteban, ay sabihin mong, Jesus is my Lord and Savior. Ay, ang tingin ng mga Hudyo nga kay Jesus impostor At saka noon, ang mga Hudyo, maski ngayon, parang Muslim yan. Parang, culturally connected yung religion sa family ties. Pagka, halimbawa, ikaw, member ng isang family na Jew, pag nagbago ka ng relihiyon, lalo na pag naging Kristiyano ka during that time, you cannot go back to your own family kung sila'y diehard na Judaizer o Judaism ang religion. Kaya di ba yung sabi ng Panginoong Hesus, yun ang context na kung susunod kayo sa akin, ang hindi mag-iwan ng kanyang sariling ama, sariling ina, di ba, nang dahil sa akin, hindi ka dapat sa akin. Dahil during that time, ay uusigin ka ng sarili mong kasambahay. Ang kalaban mo nga, sarili mong kasambahay, sabi ng Kaya Panginoon. may mga ganun po sinabi si Jesus. Yun ang context. Ngayon, sa ating panahon, ay simple lang namang sabihin mong Jesus is my Savior. Kahit nga mga artista nagsasabi niyan, tanggap pa nga ng tao dahil pare-pareho lang naman silang ganoong karnal din hindi totoong Kristiyano Sila Miley Cyrus, sila Britney Spears, anak daw ng pastor yun Malaki pala po pagkaya, Pastor. So noon,
Papatotoo nga sa Grammys. O, di ba? Di naman, pinapalakpakan pa. So, napakadaling magsabi na ngayon na si Jesus ang aking Tinanggap nila sa Jesus. sumasampalataya kay Jesus. Kahit nga sa UFC, sabi nung mga nanalo sa UFC, bakbakan na, suntukan pa eh. I dedicate this fight to the Lord Jesus Christ. Lahat naman palakpakan, no? Yung binugbog niya. Binugbog niya. O, di ba? Paano mo ngayon i-reconcile yun? Kaya ganyan na ang Christianity. Tapos sabihin mo na, if you will just confess ngayon na Jesus Christ is your Lord, and He has risen from the dead, and you are believing in the Lord Jesus Christ, eh masisave ka? Hindi. Eh, yung mga nagkiklaim ngayon na sila ay tagasunod ni Kristo, sila nga yung lumalabag sa kalooban ng Diyos eh. Inihahalo pa nila sa mga Bernacle Championship. Eh. Oo. Halos patayin nila yung kalaban Oo, eh, di ba? may kilala I ko thank the Lord Jesus Christ for the win tonight. It is for Him. Paano Nakipagbasagan siya ng mukha. tapos it's for Him, it's for God. So kada suntok niya, glory to God. Sipa, praise the Lord. Hallelujah, sampal, hallelujah. Uppercut. Eh, that's how we treat yung belief in Jesus Christ today. Oo. Yung confession sa mouth, ganyan ngayon. Tapos sasabihin mo, you will be saved. No, you are not saved pag ganun. Eh ako nga, kung ako'y boksingero, hindi ko na isasali yan eh. Eh bakit? Yung ginagawa mo, hindi naman katanggap-tanggap sa Diyos mo. Tapos pupurihin mo pa ang Diyos mo dahil sa ginawa mong pananakit sa kapwa-tao mo. Oo nga eh. Binugbog mo yung... Di ba? Binugbog mo. Tapos sinabi ni Jesus na mahalin ko daw ang aking kaaway. Kaya niyakap naman niya. niyakap naman niya pagkatapos. Eh, sportsmanship lang yun. Basag mo ng mukha. Kaya nga, it's very difficult for a boxer to become a Christian and maintain his faith na close relationship with God. Kailangan mo man ng mag-compromise ka. Oo, talaga. Di ba? You need to compromise. Lalo yung mga maletagang. You need to compromise before you can say that, no, I will not involve myself in corruption because I'm for the purity Yun. of my integrity. Di ba? Tapos mag-side ka na lang sa mga maletagang. Katapos sasabihin mo ngayon na, only God knows my heart. Jesus is my Lord and my Savior. Huh? That's how we confess Christ today. Tapos sasabihin mo, ganyan lang ngayon, sa sinner's prayer, gawin mo yun at ikaw ngayon maligtas na. I don't believe that. Because that's different. Culture, different context, different purpose kung ba't sinulat yan ni Paul. So, yun po pala, Pastor, no? Tapos pagkatanggap, bago tumanggap sa puso, Revelations 3:20, pakibasa. Yan yung mga ginagamit typically. Pahayag 3:20. I-dissect natin kung dapat pa itong gamitin sa hindi mananampalataya. At dapat ba itong gamitin para tanggapin si Kristo sa puso? At pagka ginawa mo ito, papasok daw si Kristo sa puso at siya daw ay hahapong kasalo mo sa puso mo. Meron palang kusina sa puso mo o mayroong pagkain. Yung figurative language, ginagawang literal. Sahin po natin. Sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringin ninyo ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ayan, di ba? Ngayon, yun ang ginagamit. Sasabihin pa na, kasi alam nyo kung bakit kailangan yung buksan ng pinto ng inyong puso? Kasi Jesus Christ is a gentleman. He will not enter your heart unless you let Him in. Ikaw pa ngayon ang magbibigay ng chance kay Jesus Christ. Kaya yung sasabihin, ba't mo pinigyan ang mga tao na maligtas? Eh paano silang magbibigay ng chance kay Jesus para sila iligtas? Kasi kita mo, hindi daw papasok si Jesus, yan ang gagamitin. Kasi daw gentleman siya. Therefore, ikaw talaga ang bida. Eh kung ayaw mo papasukin, anong magagawa ni Jesus? Kasi gentleman siya. Sabi nga ni Paul Washer, if God wants to open your heart, He will kick it. He will destroy it because it's His. Siya ang lumikha sa'yo, tapos sasabihin mo, ayaw ko. Kaya kung talagang ililigtas ng tao yan, walang makakatanggi. Ngayon, tingnan natin. This is the letter of
the Lord Jesus Christ to the church in Laodicea. Laodicean church. Church yung sinulatan, di naman unbeliever eh. Linaw-linaw, no? Revelations 3:14. To the angel of the church in Laodicea. Yung angel doon, sabi ng ibang mga commentators, yung pastor yon ng church. Doon isinulat. Kasi may angel means also messenger. So kung sino man ang pastor doon, isinusulat, no? Representative siya ng iglesia sa Laodicea. Ngayon, ang Laodicea, siyempre, church yan eh. O, yun ba'y unbeliever? During that time, pagka ikaw ay member ng church, masasabi mong tunay kang believer kasi pinag-uusig ang mga believer. Opo. Ang hirap sumali pagka nagkukunwari ka lang eh. Sa isang grupo. Kung nagkukunwari ka lang, itatakbo ka na pagka talagang buhay at kamatayan na. So, lahat ng believers yun, genuine talaga sila. Karamihan, hindi rin naman lahat. Karamihan. Oo, kasi nga si Alejandro na Panday Tanso, di ba? Nagkunwari. Saka yung mga kasama dati ni John, John the Beloved. Umalis sila sa atin, dating kasamahan natin, dahil di talagang atin. Sa church. Kumbaga, ang intention ni si Judas nga, di ba? Kasama nga, hindi naman totoo. Treasurer eh. Marami siyang pera. Hawak niya, kontrolado niya yung income ng Panginoon. At ginagamit niya yung pera para sa pansarili. Kaya nga, you don't know. Hindi rin, karamihan lang marahil, no? Karamihan ay totoo kasi mahirap namang magpakamatay yung panahon yun. Pag Kristiyano ka, papatayin ka. Yan ang sabi dito ay, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the Lord Jesus Christ, yan, the ruler of God's creation. I know your deeds. Ito yung malahininga na iglesia na ginagamit naman para mawala daw ang kaligtasan. Pagka daw ikaw ay hindi malamig, hindi ka rin mainit, malahininga ka, susuka ka, mawala daw ang kaligtasan mo. This is not about losing salvation. This is about satisfaction. Kasi yung malahininga cannot be satisfied pagka gawin mong kape. Hindi masarap. Pag gawin mo naman juice, hindi rin. Kailangan talaga malamig o mainit. Ngayon, kung talaga yung pagiging malamig ay pagiging hindi Kristiyano, ba't hindi sinabing yung malamig sa impyerno din? Malahininga lang. Mas maganda pa nga yung malahininga. At least may konting lamig, may konting init. Kasi hindi ito about salvation or losing one's salvation. Ngayon, wait. Tingnan natin. Sabi dito, 20, here I am, I stand at the door and knock. Anong door? Door ng church. Hindi door ng heart. Hindi door ng tao. At figurative lang siya. Kasi parang ganito mayaman na kayo. Iniisip niyo mayaman na kayo. Sabi nga niya, you say I'm rich, I have acquired wealth and do not need a thing. Parang anong nangyayari? Itong iglesia sa Laodicea, mayayaman sila. Less na ang kanilang devotion sa Panginoon. Ang focus na nila is on the wealth that they have and how to multiply their wealth. Nagka-charity din po sila. Nagsa-charity, nasa charity work na ang ministry nila. Tapos ang Panginoong Jesus ay less na ang kanilang interaction, yung kanilang devotion sa Panginoon, yung kanilang pag-ibig, na malahiningan na ang pag-ibig nila. Hindi na talaga ang Panginoon ang kanilang iniisip sa tuwina. Hindi na siya ang first love nila. Kaya sabi niya, figuratively, parang wala siya sa loob ng iglesia. So figuratively, tumutok-tok siya. Kasi ang Panginoong Hesus nasa lahat ng dako, ba't naman siya tutok-tok, di ba? So figuratively, that's only explains or that highlights their lack of devotion, their losing of their first love, who is the Lord Jesus Christ. They don't love and serve Him and commit to Him, dedicate their lives to Him wholeheartedly. Nasa iba ng bagay, sa kayamanan particularly. Kaya, figuratively, wala na ako sa loob ng church. Papasukin nyo na ako. At tayo'y hahapong magkakasalo. Ibig sabihin, muli mo nyo akong kasi ang pagkakasalo sa kultura nila, it is a way of fellowshipping. It's a way of deep connection with one another. So, ibig sabihin, ang Panginoon, wala nang close relationship sa kanila. Hindi nila nakakasalo. Di ba? So, kaya tayo'y kakaing magkakasama. This talks about their close fellowship with the Lord Jesus Christ. Nawawala na yung kanilang mainit na relasyon sa Panginoon. Ano na lang sila yung external, kunyari nagpipray bago kumain, wala naman talaga sa puso. Nasa puso yung prayer. Di ba? Panlabas lang. Kaya I am not wary doon sa pananalangin na kailangan pang pakita sa iba. Bago umalis sa kotse, parang spiritual, mag-pray muna tayo. Pati ka pa nag-pray sa iyong bahay. Kailangan mo pang idama yung iba, di ba?
So, the true spirituality is not seen by the naked eye. It is not seen in our external working out na parang doon mo lang makikita. But in the heart and in your private life. Okay, so hindi mo pwedeng gamitin yan. Revelation 3:20, hindi mo magagamit yan sa context ng hindi mananampalataya, tapos tanggapin si Kristo sa puso. Kahit tuloy yung mga bata dahil nagiging literalist. Ang mga bata kasi literalistic eh. Di ba? Napipicture nila, nasaan si Christ? Nasa puso ko. O, ba't siya nasa puso mo? Pumasok po siya. O, nasaan siya? Nasa trono po. Nung po, nasaan ang trono? Naroon po. O, pagkatapos paglaki, bading. Diba? Bading pala eh. O, kaya pala eh. May ano po yan, Pastor, sa amin. Evangelism sa amin. Lagi may DBBS kasi doon. Tapos, mayroong nakabukod yung mga matatanda, bata. So, yung matanda. May isang matandang pinuso po na Katoliko na siya ay marunong pinuso to rin. Sabi niya, sabi ng pastor na kasama namin, papasukin mo si Jesus sa iyong puso na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang. Sabi, paano kung papasok yun sa puso? Ang laki-laki nun. Hindi literal. Di ba? Kasi ganun talaga naging literal eh. Di ba? So, yun ang problema sa pag-interpret ng scripture text na may maling pakahulugan. Yes. Nalilito ang mga tao at hindi nila tiyak kung paano nangyari na si Kristo pala'y pumasok. At saka kita mo na ang wordings. No? Tanggapin mo si Kristo at gawin mo siyang Panginoon. Yung word na you make Him Lord of your life. Kadalasan ganun na eh. Na, imagine, ikaw pa ngayon ang gagawa sa Panginoong Kristo na Panginoon siya. Panginoon na siya dati. Hindi rin pwedeng sabihin, gawin mo siyang Panginoon mo. Kasi Panginoon mo rin siya, hindi mo lang siya kinikilala na Panginoon mo. Pero Panginoon mo rin siya kasi isang araw, haharap ka sa Kanya kahit tanggihan mo siya ngayon. Maharap ka sa Great White Throne Judgment, siya ang huhukom sa iyo, kaya Panginoon mo pa rin siya. Yun pang tandaan natin, no? Tapos gawin mo siyang Diyos ng iyong buhay. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Tapos gawin mo rin siyang tagapagligtas. Na parang utang pa sa iyo ng Diyos, kaya kanya nailigtas, iyak-iyak siya pag di mo siya tinanggap. Kasi kawawa naman ako, itong taong ito, kailangan ko siyang maging, kailangan niyang buksan ang puso niya. Kung hindi niya bubuksan, ay wala akong magawa. Yung ganyan po pala, Pastor, na pananaw is naapektuhan pati po yung pagka-Diyos ng Diyos. Yes. Kasi saka mo lang siya magiging Panginoon pala. Pag tinanggap mo siya. Ginawa mo siyang Panginoon. Ginawa. Kaya nga di ba may kanta na, as we worship, we build your throne. Inutusan mo pa nga siya na, build your throne. As we worship, build your throne. As we worship, build your throne. Parang pag hindi kami nag-worship, you don't have a throne. You cannot build your throne. Tas come, Lord Jesus, take your place. Inutusan mo pa siya na, sige, kunin mo na yung trono mo. Kasi dahil sa amin, as we worship, nagagawa mo. If you don't worship, then you cannot make your throne. You cannot build your throne. You have no throne. So we must worship you so that you can be king. Yun ang yung consequence ng doctrine na nung teaching na yon doon sa kanta eh. Kasi songs are doctrinal in nature. Kaya dapat ang songs mo ay itutuwid mo pag may mali. O alisin mo na lang yung mga ang nag-compose ay mga bulaang propeta. Huwag ka nang kakanta ng Bethel. Alam mo namang yun ay New Apostolic Reformation eh. Kanta ng mga G12, kanta ng mga basta kasabi nga ng isang theologian. If your song is also sung by the carnal world, by the worldly, then it's not different from what your desire is not different with what they desire. Kasi desire din nila yung kantang yun eh. Ay sila makamundo eh, ba't yun din ang gusto mo? Dapat ibang taste mo. Yes. Diba kaya yung kantang, who am I? Ang ganda oh. Pero sa mga karaoke, kinakanta ng mga lasing, who am I? The Lord. Kasi nga, bakit? Focus on self, not on God. Parang grabe ka, ako'y napakahalaga. Sino ba ako? Pero ako'y iyong binigyan ng, di ba? Pribilehiyo na napakadakila.
Napakahalaga ko pala sa'yo. Casting crowns. O, tapos kakantahin mo sa loob ng church. Kaya nga ako, aware na ako eh. Pag kami mga kumantang mga manginginom, kinakanta yung isang Christian song, naku, Hindi nakakanta. Nakaka, ano, nakaka-please din pala ito sa fleshly na tao. meron mga, Kita mo, bihira ang kumanta ng mga doctrinal wow. sa mundo. Yes. Mga doctrinal songs, hindi nila iyon type. Kasi hindi fleshly. Sa Diyos yun eh. Spiritual. Ngayon, ito pa ang isang talata na laging gamit-gamit sa mga sinner's prayer. John 1:12. Pagkatanggap na, di ba? Una muna, introduction, Romans 10:9. If you confess with your mouth. Di ba? Opo. Tapos, Revelation 3:20, yan. Kailangang buksan mo. Pag binuksan na, tumanggap na, di na nalangin na. Ito naman ang pang-assure. John 1:12. Ikaw ngayon anak na ng Diyos. Diba? Anong sabi diyan? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, yung pagtanggap diyan, sinner's prayer na. Ay ang pagtanggap noon sa panahon ni John, inuusig nga ang mga Kristiyano kahit kapamilya mo, itatakwil ka eh. Pag tumanggap ka noon at nanalig ka sa anak ng Diyos, abay talagang wala ka ng kapamilya. At sasama ka talaga, kaya nagsama-sama ang mga mananampalataya eh. O, tapos, pero hindi rin binasa yung 13. Ano yung 13? Ano po eh? Dapat ituloy kasi eh. Hindi tinutuloy. Ito iniiwasan nila eh. O, ano yung 13? Sabi po sa Paano naging anak ng Diyos? Gawa ba ng pagtanggap nila? Hindi po. Sabi Oo. dito, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil O yun, yung pala naman eh. Hindi rin pala naman dahil sa pagtanggap nila, kundi bakit sila naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa kasilikasan at sa kagustuhan nila, yung pagtanggap nila. Hindi sa pamamagitan ng tao. Di ba hindi sila ang dahilan? Dahil nga, ang pagiging anak nila ay galing daw kanino? Buhat sa sa Diyos. Diyos. Ang Diyos ang nagdi-decide. Kahit manalangin ka ng manalangin dyan, araw-araw, ng pagtanggap, kahit ikay pagdasal pa ng kung sino-sinong pastor, kahit si Billy Graham pa yan, ang magpatanggap sa iyo, hindi ka maligtas kung hindi ang Diyos ang kumilos sa iyo. Kahit si Bishop pa ang Kahit si Bishop Baliano pa ang magpatanggap sa iyo at ilihans ka pa niya, ay wala ka pa rin pag-asang maligtas. Dahil ang kaligtasan ay hindi kagagawa ng tao, yes po. kundi kagagawa ng Diyos. And ano ang mga teachings na kaakibat niyan bago natin spiritual birthday? Diba? Kaya pag tumanggap ka, sasabihin sa'yo ngayon, diba? Ito kasama yan. Di tumanggap ka na, naging anak ka ng Diyos. Ngayon, isulat mo ang date ngayon. Tapos, ang araw na ito, ang araw kung kailan ka isinilang ng Diyos sa langit. Abay, matindi. Nalaman mo na eksakto, no? At pagka ikaw ay nagdududa kung ligtas ka, babalikan mo lang yung araw na ito. Na ito ngayon yung angkla. Yung araw na ito, ang siyang source mo ng assurance. Ito ang foundation mo. Tumanggap Yung sa pagtanggap mo na ito. spiritual. Di ba? Kaya pag nakagawa ka ng kasalanan, dudang-duda ka na, nagpatuloy ka sa kasalanan, balikan mo lang itong araw na ito. Na isinilang ka na, at biruin mo, nakakapanlo mo ha. Yung ibang pastor, ang pinagdiriwang na birthday, yung pang spiritual birthday. Aaminin ko sa aking sarili, nung ako ay baptized, tinanong ako, kailan spiritual birthday mo? Nagsinungaling ako, dahil hindi ko naman talaga alam. Kaya nung ako binabautismuhan, ako iyak ng iyak. Dahil ako nagsisisi, dahil nagsinungaling ako, dahil nagtsamba ako ng date eh. Kasi hindi pwedeng babautismuhan ka nang hindi alam ang date. Kaya ako hindi ko tinatanong pag may baptism ako eh. Anong araw ka, anong taong ka na tuwanggap? Di ba? Papapagsinungaling mo nga pa yung tao bago i-baptize. Kaya hindi ko lang masabi sa pastor, kaya ako nang iyak ng iyak. Bakit ka umiyak? Ako po yung nagsinungaling. Di ba? Convicted po ako kasi hindi ko naman po alam kung kailan ako tumanggap. Nag-imbento lang ako ng April. Hindi ko na nga alam ang tanda yung inimbento kong pitsa eh. Kasi mahal na araw, di April yan. Yun lang. Di ba? So nagkakasala habang Opo. naggaganon. Habang nagbe-birthday ka, nagsi-celebrate ka ng birthday, ng special birthday mo, nagkakasala ka. Bakit? Maling doktrina, pinagdiriwang mo eh. Ay, may cake pa. May cake ka pa. Happy, ganyan. Happy spiritual birthday. Di ba? No, that's not viable. Yes. You cannot see the writings in heaven. You cannot see the book.
Malibang pumunta ka roon at pahintulutan ka. Ay problema, kahit mamatay ka, di ka naman papayagan ng Diyos eh. Hindi gaya ni Jesse Duplantis, pati Ark of the Covenant, pinapayagan makita eh. Kausap Napaka-special mo naman. Diyan din nanggaling ang spiritual parents kasi may spiritual birthday. Di ba isinilang ka? O di may tatay at nanay ka sa pananampalataya kasi isinilang ka eh. Doon nag-uugat yung mga mali, sala-salabat na maling doktrina. Tapos pagka yung medyo tumatiliwas ka na sa pamumuhay Kristyano, diba, wala kang utang na loob sa akin. Ako ang iyong spiritual father. Kaya pag aalis ka doon sa church kung saan naroon yung nagpatanggap sa iyo, babauyin ka, no? Yung parang sisisihin ka na wala kang utang na loob. Punta ka sa ibang church, dito ka naligtas. Opo. Biruin mo, itong church na ito ang nagligtas. Lalo na po, Pastor, pagka nang ibang bayan ka at nagtrabaho, tapos hindi ka na nagbibigay ng tithes. O dito ka dapat nagbibigay, ako ang iyo. Dito ka dapat nagbibigay. Dahil dito ka naligtas. Oo, Ako ang dahilan, kaya ka naligtas. Wow. Ikaw na pala ang Diyos. Nasabi ni Pablo, di ba? Si Apollos ang nagdilig. Ako ang nagtanim, si Pedro ang nag-alaga. Pero ang Diyos ang nagpatubo. Ang Diyos ang dahilan ng lahat, ng growth, at saka buhay, ng pinagmula ng buhay. Kahit yung diligin mo yon, kung di bubuhayin ng Diyos yon, paano yon? Tutubo. So ang buhay ay sa Diyos galing. Ang spiritual na conversion, sa Diyos lang yan. Walang ambag kahit sino mang tao sa spiritual birth ng tao o sa spiritual conversion ng tao. Kasangkapan lang yan ng Diyos. Hindi mo utang na loob sa Kanya ang kaligtasan mo. Kaya yung iba takot na takot umalis sa church nila kahit mali na ang katuruan eh. Kasi baka sumpain ng Diyos eh. Kasi tatay ko daw siya sa faith. Diba? Ay wag naman tayong sobrang parang wala na rin naman tayong pasasalamat. Pasalamat din tayo, pero not to the point na sila ang magdidikta ng iyong buhay spiritual, ng iyong pupuntahang church. Kung saan ka dapat na maging member ng church. Kasi kung anong biblical, doon ka eh. Kahit pa doon ka nakakilala sa Panginoon, pero mali-mali ang katuruan, saan ka dadalhin noon? O siyempre sa spiritual na kawalang katiyakan. Kasi salungat eh. Hindi mo mapag-reconcile ang mga katotohanan pinapangaral. Dahil yung pastor mismo, mali din yung katuruan, false teacher din. At dyan ang gagaling yung carnal Christians. Yes. Sige, siyempre, pinatanggap mo, spiritual father ka, spiritual mother ka, pero hindi lumago. Tapos, i-justify mo na lang na, siguro, spiritual, carnal lang yan. Kristiyano iyan, pero carnal, makalaman lang. Hindi mo pinagdududahan yung pagtanggap na dapat tinatanong mo, totoo kayang tumanggap yun o baka nagkunwari lang? Kasi maraming taong tumatanggap for the sake of business. Yes. Business interest. For the sake of personal interest. For the sake of may babae doon o lalaki doon na gusto niya. For the sake of yung na-convince lang siya dahil magaling yung pastor. Hunahangaan. Yung mga church na personality-oriented. Na sa pastor bumibilib. Pag hindi na yung pastor yung nag-preach, ay ayaw na niyang makinig. O kasi sa pastor nakatingin, hindi sa Diyos. Of course naman, may ambag din naman ang pag-aalo. Para pakinggan ka rin, dapat naman ay kapakinig ka rin, no? Yan pa yung easy believism. Diyan na nanggaling easy believism. Yeah. Paniwalaan mo lang ito. Ligtas ka na. At yung seeker-sensitive worship services. Diyan nag-ugat yung mga ganyang practices na tayo ngayon, ang Sunday na ito ay seeker-sensitive Sunday service. Wow. Na lahat ng ating kakantahin para sa mga non-Christian. Na ma-attract sila. Para wag silang lumayo. May Ang disco loob. pa. Yan, may disco lights, may pagging, para kantahan lahat. Tapos kinikip mo sila just for the sake of keeping them because of number game. Yeah. Number game na kasi sa churches eh. Mas maraming pera, mas kilala, mas kapanipaniwala kasi marami. Ay tinamang si Joel Osteen, nagdidwindle na. The largest church in America ngayon, unti-unting nangawala. Dahil nalalaman na ng tao, mayroong social media na kasi may internet na eh. Ay sa dami na ng mga tumutulig na siya mismo, hindi niya alam kung paano maligtas eh. At yun na nanggaling yung, wag na nating pag-usapan ito, doctrine divides eh. Yeah. Alam na. Okay, may tanong ba tayo? Nagwarnong lang. Ating padaanan ng saglit. Yung mahalagang mga tanong.
Ano yung sabi ni Christian? Ay, although pastor, di po ba mayroon namang regulative and normative views on church practices? O kaya ayaw ko sa normative eh. Dati na akong normative. Pero ang normative, meaning you are pleasing the culture. Oh, Yung normal sa culture. norms. Yung norms. Yung kung ano yung in. Yes. Dangerous yan. Kaya kailangan magkaroon ng regulative principle. Biblical talaga. Biblical. Kasi nga si Usa, di ba? Saka si Usa pinatay ng Diyos eh. Pero yun ay yun ay kabilang sa pamilya ni Kohat. Sinunod naman ni David na yung kukuha ng Ark of the Covenant mula sa bahay na nilagakan ng mga Filisteo papatungo sa Israel ay member ng family ni Kohat. Pero bawal kasi, may regulation. Pag nag-worship ka, yung kasing Ark of the Covenant is symbol of worship of God, symbol of His presence. So, yun yung kanilang paglalarawan ng presensya ng Diyos when it comes to worship. Hindi sila makapag-worship pag wala yun. So, anong nangyari? Sinawakan niya. Bakit pinatay ng Diyos si Uza? Kasi unang-una, hindi sinunod yung regulative principle na pagka-worship o pagkatungkol sa Ark of the Covenant, ay dapat iyan ay dito sa balikat ng mga Kohatites. Hindi yan isasakay doon sa kariton na pila ng bako. Parang tawag sa amin, balakwit, balagwit. Babalagwitin. Tapos ang pwedeng magbalagwit lang noon, mga pamilya ni Kohat. Kohat. Ngayon si Uza naman ay from the family of Kohat, tama naman. Pero hindi sila sumunod dun sa regulation na dapat yan ay wag hahawakan. Yung mismong ark. Yun lang hahawakan lang yung argolya. At saka hindi isasakay. Ay ngayon, akmang madudulas yung baka sa unahan. Ngayon ay gumiray yung yung karitela. Hinawakan ni Usa, on the spot pinatay siya ng Diyos. Kaya ang ginawa nila, nangatakot sila. Hindi pala basta-basta, no? Basta na lang gagawin natin kung anong gusto natin. So, tumimpil sila sa isang bahay ulit. Doon nagtagal. Hanggang sa sinunod na nila, na-remind si David kung paano ang pagdadala ng ark. Sinunod na niya. At doon siya sumayaw. Nakala naman nila ay nasa loob ng church si David. That is a dance of victory. Nasa street yun. Sa street. So, sa street din kayo. Gayahin nyo talaga. Yun. Kung hindi biblical. Ang altar call at wala naman talaga sa scripture. Bakit pa yung December 25 Christmas, Holy Week, na practice din ng mga maraming churches? Wala naman sa scripture kahit yung mga puna ng mga kultong grupo pas. Ano pong masasabi niyo? Hindi naman altar call. Yun namang Christmas naman. Wala naman doong practice na pagliligtas kuno Yes. na may kinalaman sa salvation. Kasi yung soteriology is a very important doctrine in the Yes. church. Yung mga pangingilin ng mga araw-araw, mga kung anong araw na ganyan, those are not doctrinal. Mga gray, Those are gray areas. But when it comes to soteriology and doctrine of salvation, we must be precise. Yes. Kasi this is a very important practice and a very important doctrine of the church. We should not fall into man-made practices, and we can say na parang sa tao na ngayon ang kaligtasan. Ngayon, pag sa December 25, hindi naman nakikipagpasko talaga yung ibang Kristiyano. No, kumbaga, yung heart nila wala diyan sa Pasko. Wala doon sa December. Wala sa December 25. But their heart is on their relatives, paano nila maakay, paano nila ma-evangelize, paano nila mapapatanggap sa altar call. Yun ang problema. Pa rin ang bagsak eh. Holy Week. Holy Week na practices, wala namang napapractice na Christian ng Holy Week, no? Yung Christmas very lang yan, gray area. Hindi yan mahalagang doktrina. Hindi ka nga dumalo sa Christmas, di ba? Pero ang buhay mo naman habang nagki-Christmas yung iba, nang judge ka, nang asar ka, ng kapwa mo, nagkasala ka pa lalo. So those are they have something to do with celebrations lang ng mga araw na yan. But yung altar call is very important yan kasi it is soteriology.
Soteriological. Opo. Doctrine of salvation yan. Walang doctrine ng salvation sa party-party. Ano pa sa mga membro na maging malalim dun sa history of Christianity, lalo na sa dalawang theological side. At dapat po papas na mga membro maging malalim din sa history ng Christianity, lalo na sa dalawang theological side. At dapat po ba mas hanapin namin ang Reformed leaning church kaysa evangelical group na ang dami-dami naka-daily to pass. Dito na si Unrighteous One. Saan ka ba pupunta? Sa tiyak o hindi tiyak? Tanungin din kita. Sa issue lalo ng kaligtasan, sa issue ng relasyon ng tao sa Diyos, saan ka ba pupunta? Doon sa nag-aalangan ka o doon sa firm na talagang biblical? Yes. Mahalaga kasi kapatid na yung iyong pinaniniwalaan ay suportado ng salita ng Diyos kasi mas malapit ka talaga sa katotohanan. Or talagang nasa katotohanan ka. Kaysa doon sa yung katuruan mo hindi mo alam kung saan galing. At yung practices mo ay salungat sa salita ng Diyos. Nasa iyo yon. Kung mananatili ka sa mali o pupunta ka sa tama, o you will despise the truth. Saka pwede niyan timbangin, Pastor. Nanonood siya ngayon. Oo, timbangin mo na lang kasi hindi ka naman namin pwedeng utusan na kami ang magde-decide para sa iyong spirituality. We are just here, we're just instruments, then you just what we do is to make people think rightly, no? Na tama ang iyong dapat na pag-iisip sa mga iyong pinaniniwalaan ay totoo talagang biblical. We are just focusing on rightly dividing the word of truth. It's not about It's not about religion or sumama kayo sa amin. Or No, joining the hindi. Reformed. Kung ano talaga yung mas malapit. Kung ano yung nakikita mong biblical, malaya ka ring makinig sa iba, hindi lang sa amin, no? Marami namang program diyan gaya ng Grace for All Coalition. Yeah. Panuorin mo rin sila. Di ba? Hindi po kami nagsasabi na wag yung panuorin yung mga false teachers. Panuorin mo rin sila sila Flowers. Yes. Yung Molinist, Para matimbang mo. Provisionist. Panuorin mo rin yung mga Pentecostal. Di ba? Charismatic. Maraming mga Pentecostal din na may ganito ring podcast. Panoorin mo sila Joros, panoorin mo si Tetelestay. So we are not we are not saying na we are not claiming na nag-uutos sa inyo na kami lang ang iyong panoorin. At kami lang din ang tama kasi mayroon pa din diyang ibang tama. Yes. Marami din. Kaya lang mas marami yung may tama. Trusted, reliable sources po ba sila, Pas, na pwede mo i-recommend sa amin sa mga naghahanap ng katotohanan po, Pas, lalo na ako. Ako po'y baguhan lamang sa Reformed Theology. Isang ordinary. Reliable sources, punta ka sa gty.org, Yes. sa Ligonier Ministries, Oo. sila Ligon Duncan, sila yung Grace, mga Grace churches, Grace Baptist churches, mga Reformed na hindi Reformed ang pangalan, no? Na wala sa pangalan yung salitang Reformed pero Reformed. Pero Reformed sila. I-discover mo po. Ah, Marami pa pong mga churches out there that also teach right doctrines. Hindi lang po kami. Reformed Baptist nagtuturo din yun ng tama. yes, opo. Siguro, pag sa mga mabasahin, we recommend yung sa Monergism. Monergism.com. Yes. Godquestions.org. God question. Tagalog in English. Oo. Marami pong mga babasahin, no? Kay John Piper, di ba? Kay John Piper, yung kay John, desiringgod.com. God, desiring God. Desiring God, tama, Desiring God. Yes. Ngayon, kung gusto mo ring manood kay Joel Osteen, go on. Ito rin. Hanapin mo Joel Osteen, then pakinggan mo and yung timbangin kung Pwede. ano ang pagkakaiba ng aming katuruan sa katuruan Joel Osteen. Then kung nakita mong mas tama si Joel Osteen, di doon ka. Kasi we cannot command people. We cannot switch lang na parang ilawan lang. Yes. Switch lang na dito na kayo. Kayo pa rin ang magbibigay. Kayo po ang magde-decide. Kami po ay instrumento lang ng Panginoon para ipahayag kung ano yung alam naming ayon sa salita ng Diyos. Based on history, based on history. Not based on our own knowledge. But this is historical, Christian history. This is theological.
Mahalaga ang history. hermeneutical. Mhm. Mahalaga po ang history kasi diyan natin makikita sino ang nawala, Opo. sino ang nanatili sa Nanatili sa katotohanan. tama, sa source. Mm. Sabi po ni Gino Diaz, Dais Germinal. Ano po ang core gospel na group? Ito po Billy Graham po pa siya. Alumis siya lately na, nung siya ay mamamatay na. Lately. Because I'm following his videos nung matanda na siya. I could say na maybe because of his Alzheimer's disease. Ano po yung core gospel na grupo? Talakayin na po lang natin yan next time. Next time. Kailangan dyan ang maanong pagtalakay. Sana po maging topic ng PMCC Fourth Watch, Apostol Jonathan Period, parang lagi niya i-request. Mayroon na po tayo niyan eh. Oo. Yung pong Fourth Watch, meron na po tayo. Inyo pong i-search sa aming pong Sa Danaro Gate. YouTube at sa Danaro Gate. Meron po na kaming who is Arsenio Ferriol of Fourth Watch. Sa God Questions po, mayroon po akong article na sinulat. Ako po yung nagsulat doon. Who is Arsenio Ferriol and what is Fourth Watch Yes. Church? Yes. Nandun pa yan. Siguro hindi na mga tanong to kasi. Pareho lang. Okay, parehas lang po. Sa huli, ano kaya? May points na ba? Wala naman. Wala na po. Salamat na to. Okay. Okay? Maraming salamat sa inyo at ginagamit ng Panginoon ang ito. Salamat din po at kami po'y sumobra na sa aming oras. Hanggang sa susunod po na podcast. Kami po ang The Narrow Gate. And And we are the Cult Busters. God bless you all. Nung na talaga na.